lang po natin ngayong umaga na to, yung only one life will soon be past, only what's done for Christ will last. Tapos kasi, nung nakaraan, si Papa, hindi po siya nakaka-attend ng pagsimba. Tapos, nung prayer meeting din po, wala po siya. Kasi bigla po siyang, yung inatake po ng gout niya, yung kanyang tuhod po ay parang namaga. Tapos, ang laki, hindi pantay yung kaliwang tuhod niya dun sa kanang tuhod niya. Tapos parang pinapagalitan siya ni mama kasi yan, kain ka ng kain ng mga bawal sa'yo, ganyan-ganyan. Yan tuloy, ganyan. Tapos parang habang pinagmamasdan ko po sila nila mama, parang naisip ko, grabe na parang dati naman hindi nila nararanasan yun. Kumbaga parang hindi nila iniinda yun. Pero ngayon, meron ng parang mga gout na tinatawag, rayuma, ganyan. Tapos ako rin mismo, dahil nga po 35 na po ako, turning 36, di ba? Parang meron din ako mga nararamdaman na dati, hindi ko naman nararamdaman. Sabi ko, ba't ganun? Parang doon ko po napapaalala, nare-remind po sa atin, na itong buhay na to, lilipas talaga to. Di ba? Noon, bata ka pa, di ba? Parang nag-aaral ka pa lang, di ba? May mga kasabayan ka. Yung ang iniisip mo lang, baon mo sa school, di ba? Paano kang papasa sa mga quiz, sa mga exam. Pero ngayon, di ba? Iba na yung mga iniisip natin, di ba? And sabi nga dito, di ba? Isa lang daw po yung buhay. Sabi, and it will soon be past. Sabi, only what's done for Christ will last. Kaya ngayong umaga po na to, ipapaalala po ni Lord sa atin, gaano po kaseryoso ang ating pong buhay. Na kinakailangan, di ba po, ano man po yung ginagawa po natin, iyakin po natin na ginagawa po natin to kay Lord, nang sa gayon, pagdating ng araw, wala pong masayang sa buhay po natin. Okay, babasahin ko po sa inyo yung verse po natin ngayon, yung sa James 4:14, tapos tatagalogin natin yan mamaya. Sabi, whereas, you know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sa Tagalog po, Santiago 4:14, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Nakamita na po kayo ng hamog? Naka-experience na po kayo o nakalanghap, nakadama ng hamog? Di ba ang hamog tuwing umaga lang? Di ba? Tapos maya-maya pagtanghali na, wala na ulit. Di ba? Ganon din sa usok. Di ba? Ganon din mamaya sa mga pag-aaralan natin. Titingnan natin kung gaano ito kadali lang. Kanina nga, pinagmamasdan ko si Shari, di ba? Pinagmamasdan ko si Mary, si Dimple. Para mga dati po, mga walang buwang po yan sa buhay, kahit si Jake, di ba? Pero ngayon po, mga gumaganap na po sila kay Lord. May mga nalalaman na po sila na mga paglilingkod kay Lord, di ba? Pero ngayon nga po, doon mo makikita na, grabe ito, ilang taon na kaya ako. Parang minsan napapaisip ka. Tapos nung nakaraan, merong pumasok po sa amin. Ang pangalan niya po, Linon. Tapos sabi ko, pamilyar tong batang to sa akin. Parang konti lang po yung agwat nila ni Aaron. College na po, first year college. Classmate po ni Aaron. Tapos sabi ko, familiar ka sa akin. Tapos maya-maya, nung nalaman ko ang background, kids church pala namin dun sa Mission House way back 2007. Siya yung kalong-kalong ni Kuya Dave noon. Tapos naisip ko, grabe ilang taon na ako kung ikaw college ka na. Tapos yun nga, parang nagkagulatan kami na kids church pala siya noon. And sabi ko nga, grabe, bilis talaga ng panahon. Diba? So, ganyan yung sinasabi ng verse po na to. Kaya sa umagang ito po, meron lang po tayong tatlo na na pag-aaralan when it comes po sa buhay. Nasa ending po ng preaching na to, gusto ko po mapaisip kayo sa takbo po ng buhay natin kung okay ba to, di ba? At kung ito ba ay sulit at kalugod-lugod kay Lord. Una, malalaman po natin sa kataga na to na only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Ito po yung una. Una, it begins with only one life. Yan, sabi niyo nga po, only one life. Yan, sa Tagalog, isang buhay lang. Di ba? Ngayon, sabi po dyan, this tells us that our life is single. So, unang S, sabi niyo nga po, single. Single. Yan, single ang ating buhay. Ibig sabihin, wala nang iba pa. Single lang, nag-iisa lang. Sino po dito ang nakapaglaro ng Super Mario noon? Di ba? Kapag naglalaro ka ng Super Mario, o kaya naman kung ano ang mga games
Di ba sa games, ang inaasahan mo, makakapaglaro ka pa sa susunod kasi bakit? May buhay ka pa. Di ba? Di ba? Pero yun nga, alam niya sa buhay, hindi po natin pwedeng i-apply yon na ay sa susunod na life mo na lang aayusin. Kasi ang buhay po natin ay isa lang. Hindi pwedeng sabihin ni Dean Paul na titinuan ko na lang next life. Kasi bakit? Isa lang po ang buhay po natin. Sabi nga dito ni Adoniram Judson, ang kauna-unahang missionary po sa Africa or sa China, sabi po niya, you have but one life in which to prepare for eternity. Had you 4 or 5 lives, kasi kung magkakaroon ka ng 4 o 5, sabi niya dyan, 2 or 3 of them might be spent in carelessness. But you have only one. And sabi niya, every action of that one life gives coloring to your eternity. Sabi, how important then that you spend that life so as to please the Savior. Diba? Sabi niya, isa lang ang meron tayong buhay. Diba? Hindi 5, hindi 4. Kasi alam mo, kapag naging 4 yan o naging 5 yan, 2 o 3 dyan, sasayangin mo. Diba? Kaya isa lang po ang buhay natin. Kaya sabi niya, dito sa susunod na kataga, folks or people, this life you have is the only one you will have, you will ever have. So nawa, sabi niya, nawa, tulungan ka ng Diyos to make it count for eternity. Sana masulit mo yan. O kaya naman, sabi niya dyan, sana tulungan ka ng Diyos na ipamuhay mo yan for the things that count, sa mga bagay na mahalaga. And sabi, may God help you to spend your time doing things that make a difference in God's kingdom. Kaya dito pala, kinokorek na tayo ng Panginoon, di ba? Na kinakailangan, huwag na natin sayangin ang buhay natin. And thank God, kasi buti, nandito ka. Sabi mo nga sa katabi mo, buti, nandito ka. Di ba? Kasi malalaman mo to. Ibig sabihin, hindi mo naaaksayahin ang buhay mo. And alam niyo po, sa mga nakaraang preaching ko po dito, nabanggit ko po yun, kila Tita Rod, alam nila yon, di ba? Na dati, nung wala pa ako kay Lord, di ba, ang lagi kong ginagawa, iniikot ko yung festival mall, di ba? First floor muna, tapos second floor, third floor, simba lang ng konti, saw-saw dun sa tapos ganyan, tapos punta ng festival. Parang not knowing, hindi ko alam, na wala palang meaning, di ba, walang sense, yung ginagawa kong yun. Bakit? Papagod na ako, wala naman akong bibilhin, wala naman akong pera that time, kasi estudyante pa lang ako. And hindi ko alam noon, di ba, na nagsasayang lang pala ako ng panahon, na dapat naglilingkod na pala ako nun kay Lord, dapat binibigay ko na sa simbahan yung aking buhay, di ba? And ilan po kaya sa atin ang nagsasayang ng buhay? Kaya nga po itong pastor na to, dumalaw siya sa isang matanda na siguro senior na o mahigit pa. Tapos pagdalaw niya doon, napansin niya na yung matanda po na yon ay nasa reminiscing stage siya. Yan. Pagkadalaw niya doon sa matanda na yon, akala niya, ang aalalahanin ng matanda na yun is yung mga good old days or old good days. Di ba? Siguro, iniisip niya, magkukwento tungkol sa kabataan niya na ang saya-saya, pero kabaliktaran daw. Kasi sinabi ng matanda na yon kung paano niyang hindi, kumbaga parang na-train yung mga anak niya na magsimba, na magbasa ng Bible. Tapos nakwento niya rin na silang mag-asawa, hindi daw sila sweet, silang mag-asawa, na ang dami daw niyang time sa trabaho, sa parang kakakita ng pera, pero wala siyang time sa kanyang asawa, tapos wala siyang time sa mga anak niya. Tapos, kinuwento niya rin po na yung buhay niya, nilagak niya lang po for fame, di ba? For accumulation of money. Tapos basta ang busy-busy niya kung saan siya nagpupunta. Tapos maya-maya, napansin po ng pastor na dumalaw sa kanya na lumuluha na po sa gilid yung matanda. Tapos maya-maya, sabi ng matanda, kung magkakaroon lang ako ng isa pang buhay, di ba? Babaguhin ko ang aking buhay. Pero alam niyo, silang dalawa ng pastor na yon, parehas nilang alam na hindi na sila magkakaroon. Pareho, di ba? Ng buhay pa ulit. Hindi, alam na alam ng matanda na to, na kahit kailan hindi niya na mauulit yung kanyang pagkakamali. Kaya ganun po sa buhay po natin. Lagi nating aalalahanin na kapag itong oras na to, di ba, nakikinig kayo ng preaching, mamaya tapos na to. Di ba? Mamaya history na lang to, mamaya kwento na to.
Di ba? Kaya ano man yung ginagawa natin sa oras natin, kumbaga, nag-i-impact po yan sa eternity. Kaya for example, halimbawa ngayon, nagsimba ka. Nagsimba po kayo, nag-worship kayo, nag-aral po kayo ng Bible. Hindi nyo alam, nililista ng Diyos yan sa eternity, sa langit. Di ba? Kaya pagdating ng araw, pag susulitin niya natin natin yan sa Panginoon, re-rewardan niya. Paano kapag araw ng linggo, naglaba ka lang? Di ba? Aalalahanin ng Panginoon, si Ron, naglaba lang ng linggo. Di ba? Si Nora, naglaba lang ng linggo. Di ba? Kung nakakaano naman. Maganda, di ba? Pagka nakita yung record natin sa langit, di ba? Ang buong pamilya, di ba, nila ay nagsimba. Ang Luna family ay naglingkod kay Lord. Di ba? Mas nakakatuwa yun. Hindi yung at the end of the day, nagsisisi tayo na sana ganito, sana ganyan. Di ba? Sana, kaya nga po si Billy Graham, di ba? Billy Graham na yun, evangelist na yun. Pero may mga pagsisisi pa siya na sana daw mas dinamihan niya pa yung kanyang panahon sa kanyang asawa at mga pamilya. Kesa naman, nag-travel lang siya, pero pagka, kukomputin yung kanyang, parang oras sa kanila, kulang na kulang talaga. Na parang feeling niya, hindi niya nasulit. Kaya, isipin yung maigi. Di ba? Ano yung mga bagay na gusto nyo, pagdating ng araw, masulit nyo? Di ba? Ano yung mga bagay na gusto nyo po, pagdating ng araw, hindi po kayo kagaya nito ng matanda na ang daming pinagsisisihan. Kaya naman, tatandaan po natin, unang-una, our life is, letter S, single. Single lang, nag-iisa lang. Pangalawa naman po na matututunan natin sa quotation o sa motto na to is our life so that it will soon be past. Lilipas po to. Yan. Kaya sabi nga, it reminds us that our life is short. Sabihin nga po natin, single and short. Yan. Paano pag sinabing short? May lang. Di ba? Sobrang ikli lang po ng ating buhay. And in fact, kapag po nagbasa po kayo ng Bible, kinumpara po yung ating buhay sa iba't ibang mga bagay. Yan. So ngayon ay iisa-isahin natin yan. Una, kinumpara daw po ang buhay natin sa vapor. Sabi nyo nga po, vapor. Yan. Sabi ng James 4:14, no? For what is your life? Sabi, it is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yan. Sino nakaranas po magpakulo ng tubig? Ano napapansin nyo pag kulong-kulo na? Umuusok po, di ba? Pero habang buhay po ba, makikita nyo yung usok na yun? Hindi, di ba? So halimbawa din, ganun din sa mga jeep. Yung mga nag-warm up ng jeep, di ba? Una talaga mausok yan. Pero maya-maya, mapapansin nyo dun sa usok na yon, wala na. So ganun din daw po ang buhay natin. Na nandyan ngayon, pero sa mga susunod na araw, wala na. Di ba? Andyan ka, malakas ka ngayon, pero you never know, bukas makalawa, nasan ka ba? Di ba? Kaya dapat po, pahalagahan po natin ang ating buhay. Pangalawa po, na kinumpara po yung buhay natin sa mga grass and flowers that wither after a short time in the sun. Sabi, our lives are compared sa mga grass. Ano ba nga po yung grass? Damo. Yan. And flowers, mga bulaklak, that wither o nalalagas after a short time in the sun. Basahin ko lang po yung verse. Sabi ng Psalm 103 verse says 15 to 16, sabi, as for man, his days are as grass, as a flower of the field, so he flourisheth. Sabi, for the wind passeth over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. Diba? Yung parang ngayon, yung bulaklak, diba? Sino nakakita ng bulaklak na? Diba? Tayo, sana nakakakita pa rin tayo ng gano'n. Hindi lang sa pictures. Diba? So, pero ako nga po, nakakita na rin po, ako na, syempre, may bulaklak naman sa bahay. Tapos may bulaklak din sa Katarungan. Tapos nang pumunta rin po kami sa Tagaytay, may mga flowers, may mga garden doon na puno ng bulaklak. Tapos kapag nakita natin sila, di ba gandang-ganda tayo? To the point na nagpipicture pa nga tayo. Pero alam niyo ba, bukas makalawa, yung mga bulaklak na yun, wala na yun. Kasi bakit? Tuyot na yun. Lalong-lalo ng summer po, nung pumunta po kami sa Tagaytay dun sa, yung mga tauhan doon, nalimutan ko yung garden kung ano yun. Yung maya-maya talaga nila dinidiligan yung flowers kasi kapag daw pinabayaan nila yun na mainitan lang, yun yan, malalanta po yun.
And yun nga, so, di ba parang na-amaze tayo dun sa kagandahan nun. Pero later on, mawawala na yun. And ganun din po sa buhay po natin. Ano mang rangya ng buhay ng tao, ano man ang kanyang mga ma-achieve, later on, soon and very soon, di ba, mawawala po yun. Okay? And then, pangatlo naman, our lives are compared to a shadow din. Kinumpara po yung buhay po natin sa isang anino. Yan. Sabi nga ng Job 14:1-2, man that is born of a woman is of few days. Sabi, he fleeth also as a shadow and continueth not, yan, hindi na nagpapatuloy. Kaya for example, sa mga bata dito, kahit sino sa atin, di ba? Dati tinatry natin yung bata pa tayo. Ang galing yung anino, sinusundan ako. Di ba? Tapos yun nga, magulat tayo ngayon, andito yung anino mo, mamaya nandyan na, mamaya wala. Di ba? Pagtanghaling tapat. So, parang ganoon din daw po ang buhay po natin. Na para daw pong shadow. Mamaya, ngayon nakikita mo, pero maya-maya, wala. So, parang ganoon din ng buhay natin. Nung nakaraan din, pumunta po ako sa Supat. Doon po kasi ako lumaki, di ba? Doon po ako pinanganak. Kasi nga po, ang dami ko pong nagulat ako kasi, halimbawa, si Mang ganito, kumbaga po si Aling ganyan, na dating nagtitinda doon, o kaya naman bantay sa tubigan doon. Ay, wala na pala siya. Ay, yung parang pag kinamusta mo, wala na pala, namatay na daw pala, di ba? Kumbaga parang doon ka mapapaisip at mapapaalala sa'yo na oo nga, no, yung tao talaga nandyan ngayon, bukas, wala na. Diba? And now po, nakaka-relate na tayo, diba? Unti-unti na po tayong naliliwanagan sa buhay ng tao. And then, pang-apat, ang buhay natin ay kinumpara din saan? Sa storya. Sa story, diba? Sabi ng Psalm 90 verse 9, for all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. Na para daw kwento ang buhay natin na merong ending. Di ba? Ngayon lang kakaiba ang mga teleserye kasi parang hindi matapos-tapos, di ba? Kagaya ng Probinsyano, yung kagaya ng ano ba yun? Tondo, ano ito? Ay, ano nga yung kay Coco Martin ngayon? Batang Quiapo. Yan, Tondo. Batang Quiapo. Di ba? So, yung mga hindi natatapos. Pero di ba, pansinin nyo, yung Cinderella, di ba? Yung Snow White, di ba? May umpisa, may katapusan. Yung Encantadia. Di ba? Yung Mara Clara. Lahat po yan, lahat ng mga storya nagtatapos. Di ba? And ganun din daw po ang buhay natin. May simula, may kapanganakan ka kasi, pero alam niyo po, darating ang time na meron kang ending. Sabi mo kasi sa katabi mo, may ending ka din. Pero totoo po yun. Sabi nga, sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa generation natin, hindi natin alam. Kailangan lang ready tayo, di ba? Kasi it can be last days na, pero it can be our last day din. Di ba? Na kumbaga parang pwede tayong mawala dito sa mundo by death, o kaya naman, sunduin tayo ni Lord by rapture. Pero anumang paraan, dapat ready nga po tayo. Di ba? Dapat tayo po ay handa, anumang oras tapusin ng Panginoon ang buhay natin. Walang po si Jake, hindi niya pwedeng sabihin, Lord, gusto ko hanggang 100 years old ako para makuha ko yung 100,000. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Hindi siya pwedeng mag-request. Nasa kay Lord kung papaabutin siya ng gano'n. Diba, ganun din sa bawat adult natin dito. Diba, walang superpowers. Kaya nga, ngayon yung mga nauuso na anti-aging, diba, hanggang pahit-pahit lang yan. Pero hindi nila pwedeng inumin, diba? Tapos malalabanan talaga yung pag-edad. Hindi kasi tatanda at mamamatay ang tao. Amen? Amen. Parang hindi kayo maka-amen na. Parang ayaw nyo dumating na. Pero amen talaga. Diba? And then also, our lives are compared to a wind that passes by. Diba? O, ganun din ang hangin. Sabi nga ng Psalm 78:39, sabi, for he remembered that they were but flesh, a wind that passeth away and cometh not again. Diba? Alam niyo po, ang buhay po natin para daw hangin. Diba? Dadaan, maya-maya, wala na. Diba? Kaya yung hangin din, minsan, gano'n, nadadama natin, diba? Dumadaan, may sarap ng hangin, maya-maya,
wala na, di ba? Ano ka na ulit, pay-pay ka na ulit. Di ba? Kasi ang hangin nga po, darating, maya-maya wala na. Okay? So, ganun din po ang buhay po natin. Number 6. Our lives are compared to a weaver's shuttle. Alam niyo yan? Ang weaver's shuttle po, ginagamit po ng mga manghahabi o nananahi. Sabi siya, no, Job 7 verse 6, my days are swifter than a weaver's shuttle. Tapos yun nga, sinerch ko po yan, ang weaver's shuttle pala, kaya niyang umikot ng isang ikot within 1 second. 1 second. Diba? So, kunwari, 1. Nakaikot na agad siya. Ganon siya kabilis. And ganon din tayo sa yung buhay po natin. Hindi natin namamalayan, nakaikot na pala. Diba? For example, yung mga adult na rin sa church, lagi nilang sinasabi, ang bilis. Dahil si Tita Lori, ang bilis naman, di ba, October na. Which is, totoo naman po, October na, di ba? Next week, October na po. Di ba? Tapos, susunod niyan, November na, December na. Merry Christmas na po pala sa inyo. Merry Christmas, di ba? Pasko na sa inyo dito, di ba? So, magugulat na naman tayo, 2026 na. Di ba? Kaya nga po ang buhay, mabilis lang yan. Di ba? Pero yun nga po, gusto ko po, ma-correct tayo dito sa bagay na to. Kasi di ba, sila Piolo, yung mga artista, sinasabi nila yon yung YOLO, alam niyo yung YOLO? You only live once. Di ba? Kaya naman sinasabi nila, pakasarap ka na. YOLO, you only live once, kaya mag-travel ka na ng mag-travel. You only live once, kaya mag-boyfriend ka na ng mag-boyfriend. You only live once, kaya mag-girlfriend ka na ng mag-girlfriend. You only live once, kaya paltan mo na ng paltan yung asawa mo, di ba? Papel lang naman ang papel yan. Di ba? Pero, hindi. Di ba? Oo, you only live once. Isa lang ang buhay mo at maikli lang yan. Pero tatandaan mo, pag susulitin mo yan kay Lord. Sabi nga ng Bible, di ba? Lalong-lalo na dun sa 1 Corinthians, na lahat po tayo, haharap tayo kay Lord. Yung Bema Judgment or White Throne. Ang White Throne, ang haharap lang po doon yung mga unbeliever o yung mga walang paniniwala kay Lord. Pero tayong lahat, haharap tayo sa Bema Judgment. At pagsusulitin natin, lahat ng ginawa natin dito sa lupa, whether good or bad. And alam niyo po, kapag humarap po kayo doon, hindi po kayo as a barkada, hindi po kayo as a pamilya, hindi po kayo haharap doon na may kasama, kundi mag-isa po kayong haharap doon. Kaya naman, hindi mo pwedeng sabihin palagi, you only live once. Diba? Kaya yun, nung kahapon po kasi, merong birthday ni Tita Lori, si Papa hindi na siya sumama. Alam niyo po ang dahilan, kasi maraming bawal sa akin. Sabi ni Risa, yan ang simula ng pagdidisiplina mo. Yung parang gano'n. Kasi di ba, oo nga, tayo, ay gano'n din. You only live once. Kaya kainin mo na ng kainin lahat ng mga pwede mong kainin. Inumin mo na ng inumin. Lahat ng inumin mo. Ng gusto mong inumin. Milk tea, kape, di ba? Kaya maya-maya, UTI, di ba? Maya-maya, kung ano-anong mga nararamdaman kasi inabuso ang katawan. Kasi lagi nilang sinasabi, you only live once. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, isa lang yan. Sabi mo, kaya ingatan mo na. Diba? Sana naman, pag naglingkod tayo kay Lord, diba? Nagtambo rin tayo, nag-outreach tayo, nag-mission tayo, buo ang katawan natin. Amen? Sana kapag naglingkod tayo kay Lord, nakakapagsalita tayo ng wasto maayos. Amen? Amen. Kapag naglingkod tayo kay Lord, diba? Kompleto ang ating mga paa at kamay. Diba? Hindi na balik kasi bakit? Careless ka kasi. Diba? Careless ka sa pagtawid, careless ka sa kung ano-anong mga ginawa mo sa buhay. Dapat ingatan po natin. Amen? Laging sinasabi yun ni Robert Gardner, kung maglilingkod ka kay Lord, to the best of your ability dapat. To the best of your condition dapat. Diba? Best lahat. Amen? Kaya ako rin, minsan ganun ako, nagre-repent ako kay Lord kapag may sakit ako. Na Lord, sorry kasi nagpabaya na naman ako. Hindi ko na naman inayos yung pagkain ko. Kasi alam ko na gusto ni Lord, pag naglingkod tayo sa Kanya, to the best of our ability. Hindi ka makakanta kasi puno ka ng tonsillitis. Kasi bakit? Inom ng soft drinks na malamig. Di ba? Pinuno mo ng tube ice. Di ba?
So, amen? Amen. Di ba? Yung tipong kapag nag-song lead ka, di ba, maibibirit mo na parang Regine Velasquez. Hindi yung kung hindi mo maibirit kasi nag-concert ka ng karaoke kahapon, di ba? At ang kinanta mo pa ng Imelda Papi. So, kaya dapat po ayusin natin. Isa lang to. Amen? Amen. Tsaka, usapang isa ka lang din. Di ba, ganun din. For example, sa bahay, ang mga nanay natin dito, isa ka lang po. Di ba, hindi ka na mapapalitan. Wala nang iba pang ikaw. Hindi mo pwedeng i-duplicate si Tita Nora. Di ba, at magpakananay ka dyan, hindi. Di ba, kaya nga, for example, totoo yung mga kasabihan mo, isa ka lang, hindi ka mapapalitan. Kaya ayusin mo na. Alagaan mo na ang sarili. Di ba, ang tatay, ganun din. Isa lang yan, hindi mapapalitan. Kaya dalhin na sa church. Kasi pag naglasing, ay nakulagot na. Di ba? Amen! Amen! Ganun ka rin. Di ba sa mga nagtatrabaho nga sa mga working, alam mo, yung boss mo, pwede kang paltan yan. Di ba? Yung isang iglap, fire ka na, o kaya resign ka na. Pero sa pamilya, hindi ka makapaltan, hindi ka pwedeng sabihin ng mga anak mo, "You're fire, mama." Hindi mo kami nilutuan ng chicken nuggets. Diba? Hindi ka pwedeng i-fire doon. Diba? Kasi nag-iisa ka lang, hindi ka pwedeng paltan. Amen? Walang pwedeng trumabaho ng trabaho mo. Kaya naman, alagaan ang sarili, ayusin. Amen? Amen. Kaya ko pong i-preach sa inyo yan kasi isa na rin po ako sa nagsisi na hindi ko inaayos ang aking pagkain, inumin, at kung ano-ano pa. Amen! Amen! Okay, sunod naman, last na po ata ito, our lives are compared to foam on the water. Ito, nakakita niya po kayo niyan sa foam, ng foam sa beach. Yan, kami po, dahil po YA na po kami mga nagbatangas na rin po kami. Ay, kayo pala, di ba? Yan, Luna. Yan, may dagat pala kayo. Ayan, so, di ba, pagka dumaan yung wave, maya-maya, meron ng mga bubbles dyan, mga foam. Pero, mapapansin nyo, maya-maya rin, wala na yun. Diba? So, ganun din daw po ang buhay. Sabi nga ng Hosea 10 verse 7, "As for Samaria, her king is cut off as the foam upon the water." Kaya ang buhay po natin, nandyan ngayon, pero bukas at makalawa, wala na po. Okay? Kaya nga may kwento po dito si King Xerxes. Yan, namuhay po siya noong 480 BC. Tapos kasi kinalaban niya po yung Greece. Tapos nasakop niya po yon. Tapos anong nangyari? Nagkaroon po siya ng troops o mga sundalo na kasing dami ng 1,700,000. Grabe, no? Pagka nasa daong po kayo o nasa dagat, nakikita niyo po na yung daungan, punong-puno po ng kanyang mga barko na pambigma. Tapos dito po, kitang-kita niyo po yung mga sundalo na galing pa sa iba't ibang bansa na naging alipin niya, naging sundalo niya. Kaya nung nandun siya sa kaharian niya at nakatungtong po siya dun sa pinakamataas na bahagi ng kanyang kaharian, kumbaga parang masaya siya. Sabi niya dun sa uncle niya, "Alam mo uncle, ang saya-saya ko. Kasi napasa akin yung kaharian ng mundo. Kaya itong mga tao na to at mga sundalo na to." Pero maya-maya, napansin ng uncle niya na umiiyak din siya. Sabi ng uncle niya, "Oh, ba't ka umiiyak naman ngayon?" Alam niyo po ang sagot niya? Sabi niya, "Kasi pagkatapos ng 100 o hindi pa, 100 taon, lahat ng mga nakikita mo at kahit ako rin, wala na sa mundo na to." Diba? And yun nga, dito mo makikita na si Xerxes, hindi lang military strength ang meron siya. Meron din siyang wisdom o karunungan na alam niya na ang buhay ng tao ay may limitasyon. Ang buhay ng tao ngayon lang, pero sa mga susunod, di ba, wala na. And kahit nga po dito, for example, tanongin niyo yung mga bata, mga anak niyo, kung kilala ba yan? Hindi. Di ba? Naging istorya na lang siya. Ganon ang buhay. Kaya nga po ako, for example, sa akin, tinanggap ko na po yun sa buhay ko. Na dito po sa mundo, lilipas lang ang buhay ko. Kaya nga may nagtatanong, nagtataka, "Pastor, ba't hindi kayo nag-anak ng asawa mo?" Di ba? Kasi bakit? Kasi ang message sa akin ni Lord, dadaan lang talaga ako dito. Ang gagawin ko lang, ituturo ko sa mga tao, sino si Jesus, whatever the case,
kung makilala nila ako, maging popular ba ako, maging famous ba ako. Nawa, joke lang. Wala po akong paki doon. Pero ang pinakamahalaga po sa akin, makilala po ng bawat isa si Jesus. At yung mga tao ay mapunta sa kalangitan. Diba? Whether ikayaman namin to nila Pastora Grace, di ba? Bonus na lang kung yayaman, di ba? Pero hindi kung gusto namin yumaman, hindi po pagpapastor. Ang ideal na gawin, dapat mag-businessman kami. Di ba? O kaya naman maging anak kami ng contractor. Joke lang. Yan. O kaya naman, yan. Kung pumasok kami sa DPWH, o kaya mag-politician kami, hindi pagpapastor. Ang sagot sa yaman. Pero bakit po namin nasasabi yung katagana yon? Kasi alam namin ang mission namin dito sa mundo. And tayo po, pilgrims lang tayo dito, alien, sojourners, kumbaga, di ba? At hindi po tayo tatagal dito. Pero ang tanong, kumbaga po, sa pag-stay mo po ba dito sa buhay na to, meron bang na-touch ng mga tao? Meron bang nabago, may na-impakan ka sa buhay mo? O wala? Kasi ang ginawa mo lang, nag-mobile games ka lang. O kaya naman, ginawa mo lang yung buhay mo na pang sarili lang. Okay? So, naintindihan? Amen? Amen. So, yan ang realization ni King Xerxes. Nanawa ay realization din po natin. So, yun po, yung pangalawang S. So, una, our life is single. Pangalawa, our life is short. Una, single. Pangalawa, short. Madali lang po itong maalala. And pangatlo, last na po ito, only what's done for Christ will last. Ang ibig sabihin naman niya, this reminds us that our life is serious. Single, short, tsaka serious. Diba? Kaya tayo po, tatandaan natin na kung isa lang pala ang buhay, tapos maikli lang pala to, dapat seryosohin na natin ang ating buhay. Diba? Kaya nga sabi nga ni Matt B. Babcock, ito po yung sinabi niya, na-realize niya. Sabi, we are not here to play. Hindi lang po maglaro. We are not here to dream o mangarap. Or we are not here to drift o kaya naman magpaanod lang. Sabi, we have hard work to do and loads to lift. Meron tayong mga trabaho na dapat gawin at meron tayong dapat na mga pasanin na kailangan buhatin. Diba? At ano po yun? Alam niyo po yun. Diba? Ayan mga pamilya, trabaho, mga paglilingkod sa Diyos, kung ano man po ang calling at mga pinapagawa sa inyo ng Panginoon. So, na pinakailangan na sa pagsasalita ko po na to, nare-realize po natin na wala dapat tayong oras na sinasayang. Na hindi ka dapat tambay, hindi ka dapat na, alam mo yun, yung wala lang, nag-uubos lang ng oras. Diba? Kaya nga po, for example, naranasan nyo pong tignan yung cellphone nyo, yung time check na meron dyan, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung calculator ba, computation ng mga apps, na sinasabi doon kung ilang oras ka nag-Facebook, di ba? Anong tawag doon, Jake? Alam mo ba? Anong oras ka nag-Google, anong oras ka nag-YouTube, tapos makikita mo doon, mahihiya ka. Bakit? Kasi makikita mo doon sa cellphone mo, ngayong araw na to, 4 hours kang nag-Facebook. 2 oras ka nag-YouTube. 3 oras ka nag-Instagram. Tapos ngayon, i-check mo kung ilang oras ka nagbasa ng Bible. Wala pang 1 oras. Diba? Wala pang 5 minuto. 1 verse lang, antok na antok pa. Diba? Kaya dito makikita na dapat huwag tayong ganon. Na sinasayang lang natin ang oras natin. Kaya nga dun sa church, ang galing kasi last month, ang pinapamessage namin ng Panginoon tungkol sa social media, tungkol sa pag-Facebook. And I myself, ako rin, tinanggal ko yun. Yung Facebook ko, yung Instagram ko. Dina-activate ko talaga siya. Kasi parang feeling ko po, habang nagpe-Facebook ako, pagdating ng Panginoon, hindi ako mararapture. Kasi kung ano-ano na yung mga nakikita, di ba sa Facebook, mga malalaswa, mga bastos, mga kritisismo, mga panlalait sa gobyerno, parang kapag lahat ng yon ay napollute ang isip mo, baka hindi na maging malinis yung isip mo. Diba? Parang araw-araw kailangan mo nang humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga nakikita mo. Kaya nung last month, I made the decision na tigil ko na muna to. Diba? Gusto ko muna i-purify ang aking sarili. Diba? Kasi although Kristiyano ka, although pastor ka, wala, dumadaan sa newsfeed mo eh.
yung friend mo na nag-Boracay, diba, hindi man lang na, hindi man lang nahiya, diba, nagtupis pa, diba, kaya hindi, mahiya ka naman, unfriend ka dyan, diba, kaya sinasabi po dito na, dapat po, huwag nating aksayahin yung mga oras at panahon natin doon. Sino rin sa inyo mahilig na manood ng reels? Diba? Yung tipo ko, for example, ikaw, nanay ka, nood ka nanood ng reels, no? Pinapanood mo si Tante Helix, okay na to, luto na to, diba? Pero ikaw, siya, buti siya, luto na siya, pero ikaw, hindi ka pa nakakapagluto. Diba? For example, nood ka rin ng nood ng nag-workout, diba? Nag-exercise, ang laki na ng muscle ng lalaki, diba? Nood ka lang nanood. Siya, lumaki na yung muscle niya, ikaw nanonood ka pa rin. Diba, ibig sabihin, nagigets niyo po, yung pinapanood mo, may nangyari na sa buhay niya. Pero ikaw, walang nangyari sa buhay mo kasi nood ka lang ng nood. Amen? Nagigets ka naintindihan? Kaya it's time, mga kapatid, na kung ano man yung gusto mo, yung aspiration mo, yung dream mo, yung goal mo, start to do it right now. Gawin mo na ngayon. Hindi manood ka lang ng manood dyan. Amen? Diba, ingit ka, buti pa siya may boyfriend. Buti pa siya may girlfriend. Diba, buti pa sila may na-accomplish. Uy, may medal siya. Uy, kasama siya sa top 2 siya. Diba, instead na manood ka ng manood, tingin ng ng post ng mga kaibigan mo sa Facebook, ikaw mismo, gumawa ka ng paraan para magkaroon ng top. Di ba, gumawa ka ng paraan para magka-medal. Gumawa ka ng paraan para magkaroon ng menudo. Di ba? Magluto ka. Di ba? So, hindi ka nood lang na nood kasi nasasayang lang yung oras mo. Yung panahon mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsayang ng oras. Parang gano'n kayo Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsayang ng oras. Kaya, di ba? Huwag kang magsayang ng oras kasi, time is running. Diba? Ang oras umaandar. Kaya tingnan niyo po, si Dwight Morrow, kilala niyo siya? Siguro hindi, kasi 1800s pa siya. Nabuhay. Natural, hindi. Yan. Si Dwight Morrow, isa po siyang American lawyer. Isa po siyang banker. At isa rin po siyang diplomat. Diba? Wow na wow, diba? Kung sa panahon natin ngayon, bigatin na figure o personalidad. Pero alam niyo ba, isang beses, bumaba po siya sa trend sa may New York. Pero alam niyo kung anong unang pinuntahan niya, yung telephone booth. At tumawag siya doon sa kanyang sekretary. Alam niyo kung ano tinanong niya doon sa sekretary niya? Hello, sekretary, bakit nga pa ako nandito sa New York? Yung maigi. Banker, diplomat, politician. Hindi alam kung bakit nandun siya sa New York. Sabi ng sekretary niya, Sir, nandyan ka, pupunta ka sa Princeton kasi magle-lecture ka doon. Bilisan niyo na po. Ganun ba? Sige. Diba? And alam niyo po ang ibig sabihin ng kwento niya na most of us, most of the time, tayo po ganon. Diba? Sige lang ng sige sa buhay. Punta lang ng punta sa iba't ibang lugar, pero we never know, hindi natin alam kung ano ba ang purpose, bakit tayo nandun. Diba? Ano ang purpose, bakit ka nag-aaral? Ano ang purpose, bakit ka nagtatrabaho sa trabaho na yan? Bakit ako nandito? Diba? Bakit ako nakaupo dito sa church na to? Diba? Hindi alam ang purpose. Pero alam niyo po, it's time na dapat alamin natin, bakit na ba ako nandito? What am I living for? Diba? Ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit ba niya ako nilikha? Dati nung bata pa lang ako, siguro kaya naging Christian ako, na-born again ako. Kasi ang dami kong tanong eh. Dati may mga tanong ako na, kaya si mama at papa yung nanay ko, tsaka tatay ko. Bakit kaya ako pinanganak sa suka? Ang totoo kaya, hindi kaya, wala ba akong superpowers talaga? Kasi nanonood ako ng mga hindi ko ba talaga kayang mag-teleport? Yung tinatry ko pa noon, bata pa ako, pinapagalaw ko yung electric pa namin. Hindi talaga eh. Diba? Sabi ko, ba't kaya ako si Hemler? Ganyan. Ba't ako nag-aaral sa Kupang Elementary School? Ba't ako nag-aaral sa PEDS? Ang dami kong tanong. And all of a sudden, praise God, kasi February 11, 2007 nga po ako na-born again, tinanggap ko si Lord. And after that moment, nalaman ko anong purpose ko. Diba? At yun ay ang paglingkuran nga si Lord to bring glory to His name. Amen?
And minsan tayo nagiging, ano na yan, church cliche, o kaya naman, salitang ano na lang yan, paulit-ulit. Na ano, yung parang, we are here to glorify God. Pero totoo, di ba na tayo, created tayo for His glory. Kaya ka nandyan kasi para ka kay Lord. Amen? Hindi ka para mag-artista. Kaya, for example, kaming pamilya, alam na namin purpose namin tuloy. Di ba dati, yung kapatid ko nga, lagi kong pinakwento to sa inyo, akala niya ang purpose niya, maging sex bomb dancer siya. Di ba? Bata pa lang siya, ang pangarap niya, pag tinanong mo siya, Risa, anong pangarap mo? Maging sex bomb dancer po. Tapos talagang sayaw siya yun, sayaw sa ano, sa court, kung saan sa school. Di ba? And then dumating nga yung time na ako, nililid na ako ni Lord. Sharean mo yung ano, yung kapatid mo, hindi pwedeng maging sex bomb yan pagdating ng araw. Diba? Kaya sineran ko siya. December yun, ng 2007. And after nun, diba, nalaman niya na kung ano yung purpose niya. And kaya nga tayo po, sinasabi ko to sa inyo, kinukwento ko to sa inyo, kasi kailangan alam niyo yung purpose niyo. Amen? Bakit kaya sa taas ni Regine Velasquez yung boses ko? Siguro, kagaya niya, magiging diva rin ako. Diba? Hindi gano'n. Bakit? Kasi, nilikha ka ni Lord to glorify Him. Ba't kaya ang galing ko mag-drawing? Ba't kaya ang galing ko magsalita? Ba't kaya ang dami kong friends? Ba't kaya ako naging teacher? Kasi may purpose si Lord. And you are created for His purpose and glory. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen. Diba? Kaya nga po ito, natutunan ko rin to, na bakit kaya tayo, inihalin tulad din tayo ni Lord sa tupa. Sa tupa ha, hindi anak ng tupa. Sa tupa tayo kinompare ni Lord. Alam niyo kung bakit? Yung pastor kasi na gumawa nito, yung silang mag-asawa, ang hilig nila pumunta po dun sa farm. Tapos ngayon, dun sa farm na yon, pinapanood nila yung mga tupa. Kasi ang cute naman daw talaga niyan. Kaya ang hilig nilang picturean. Tapos ngayon, habang pinagmamasdan niya yung tupa, may napansin siya na ugali, characteristics ng tupa. Alam niyo po ang ugali pala ng tupa. Ang tupa, lagi lang siya nakahalyo kung gano'n. Tapos kung, halimbawa, may damo po dito, doon lang siya kain. Tapos kapag ubos na yon, uusog na siya. Tapos kain ng kain. Tapos uusog na siya, kain ng kain. Uusog pa, kain ng kain. Hindi niya nalalaman, napapalayo na pala siya dun sa mga kasama niya. Tsaka kahit dun sa pastor niya, pastol. Kaya dun malalaman na ang tupa, kailangan talaga nila ng pastol. Bakit? Kasi likas sa kanila ang maligaw. Likas sa kanila ang hindi nila alam saan sila tutungo. Diba? Pero ikaw, na nalalaman mo na to, napapakinggan mo na to, kailangan malaman mo anong purpose mo. Malaman mo saan ka pupunta, anong direction mo. And syempre, walang iba yon kundi sa pagbabasa ng Bible. Kaya tingnan nyo to, sabi dito, God's Word tell us what we're here for. Sabi, the Bible tells us we were created for one paramount purpose from which every other purpose emanates, to bring glory to God. Kaya naman, for example, nalaman mo na yung purpose mo is to bring glory to God, susunod na lang yun. Sa mga susunod na panahon, malalaman mo na, hindi lang pala ako ganito na rin ako, ganyan na rin ako. Diba? Ito pala, magtatamborin pala ako, magda-drums pala ako, gano'n. Diba? And kaya nga sabi ng Isaiah 43 verse 7, everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Diba? Created for His glory. Ephesians 1:5-6. Ganito rin. Sabi, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ for Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Diba? So, sinasabi dyan na created tayo para kay Lord. At kaya naman, sabi ni Paul, ito yung sabi niya sa 1 Corinthians 10:31. Kaya naman, whether you eat or you drink, whatever you do all to the glory of God. Kasi nga naman po, ginawa tayo ni Lord para sa glory niya. Kaya kung kumain ka man, kung minom ka man, o ano man gawin mo, gawin mo para sa luwalhati ni Lord. Para kay Lord. Kaya nga dito, malapit na po tayo matapos. Yan, meron po dyang parang quotation po na patungkol po sa time. Sabi dyan, time is lent to us
to be laid at God's service. Sabi, it is precious, short, passing, uncertain, irrevocable, when gone. And that for which we must be accountable. At yan daw po yung oras sa atin. Sabi, precious daw, maikli, lumilipas, hindi tiyak, hindi na mababawi, di ba? And that for which we must be accountable. Pagsusulitan natin sa pagdating ng panahon. And sabi nga, the clock of life is wound but once, and no man has the power to say just when the hands will stop. At late or early hour, now is the only time we own. To do His precious will, do not wait until tomorrow, for the clock may then be still. Kaya for example, usapang paglilingkod, tatanungin mo, kailan po ako maglilingkod kay Lord? Huwag mo nang sabihin next year. Huwag mo nang sabihin bukas. Ngayon na. Diba? Kailan ko po tatanggapin si Lord? Huwag mo nang sabihin next month. Kundi ngayon na. Kasi sabi dyan sa kataga na yan, hindi daw natin hawak ang oras. Pwede ngayon, meron pang oras. Bukas, wala na. Amen? Kaya nga, di ba? Nung nakaraan, kinuwento ko rin po sa inyo at sinabi sa inyo yung kanta na yan. Sabi, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag or itataglay kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Sabi, kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Diba? Kung hindi ngayon, kailan pa? Diba? Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Diba? Kaya pag tinanong ka, kailan ka magbibigay ng oras, ng panahon, ng buhay kay Lord? Diba? Ngayon na po. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon na. Diba? Kasi parang tayo daw po yung cartons na ito. Ayan na ngayon, naglalakad, maya-maya malalaglag na dyan sa hupay. Diba yung binasa kanina na Psalm 90 verses 1 to 12 ni Sister? Diba sabi po doon, nasa alabok tayo nang galing, saan tayo babalik? Sa alabok tayo babalik. Kaya for example, diba yung mga nililibing sa lupa, diba? Pagka ilang buwan, ilang taon, lupa na rin. Diba yung nilibing? O ganoon din sa mga kinikremi, diba? Galing sa alabok na rin. And lahat po tayo. Ngayon, nakakagalaw-galaw pa talaga tayo, diba? Pero darating ang time, si Lord, kukunin po tayo. Kaya naman, mapapaisip ka, oo nga no, pag kinuha ko ni Lord, sulit niya kaya? Re-rewardan niya kaya ako? Diba? O i-judge niya ako. Nawa nga po, sabi, mamuhay daw tayo kagaya ni Apostle Paul. Kaya nga po, ako po, life verse ko rin po yan, Philippians 1:21. Sabi niya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Ano ibig sabihin niyo dyan? Mabuhay kay Kristo. Mamatay kay Kristo pa rin. Di ba? Amen? Ganun po ba kayo? O yung ang dami niyo pong mga pangarap pa, ang dami niyo pang gustong maabot, pero si Lord, nakakalimutan niyo na. Di ba? Sa buhay, sa mamatay, kay Lord ka. Amen? Kasaganahan, kahirapan, kay Lord ka. Diba? May 5,000 sa bulsa, 5 piso sa bulsa, kay Lord ka. Amen? Masaya, malungkot, kay Lord ka. Amen? Diba? Kaya nga, for example, dapat daw, tayo po, ganyan tayo kay Paul. Hindi ito. Diba? Kasi may mga nagsasabi, for to me, to live is pleasure. Diba? Ay, para sa akin, gusto ko mabuhay para sa pleasure. Diba? Para sa pagpapasarap. Diba? Kaya, yung iba naman, for to me, to live is my family. Ang pamilya ang buhay ko. Oo, medyo tama, medyo okay naman, pero hindi pa rin. Kasi dapat ang buhay natin ay ang Diyos at susunod na lang yung pamilya. Meron din nagsasabi, for to me, to live is my job. Ang buhay ko ay ang pagtatrabaho. Hindi rin. Diba? Kasi nga naman, bukas makalawa, pwede kang palitan dyan. Diba? O kaya naman, may mga nagsasabi nito, for to me, to live is money. Money, money, money. Money Pacquiao. Diba? Money. Diba? Hindi. Diba? Sabi, material things or popularity or man's acceptance. Maraming mga tao na mamuhay na lang para dyan. Kaya nga, diba?
Ako dati po, to be honest po, dati pangarap ko yun. Gusto kong magkaroon ng mansyon, ng bahay na maganda, malaki. Tapos yung may swimming pool. Nung napanood ko yung Telabis, alam niyo na, nung napanood ko yun sa mga DPWH na nila lifestyle check sila, na galing pala sa mga, parang ayoko na, okay na to sa akin. Diba? Na at least, kasya kami ng asawa ko dito, tsaka ng pamilya ko, at least di kami chinecheck. Kaya naman, binabato. Di ba? Eh ngayon, di ba, ang dami nilang ari-ari, nagsimula kasi yan, kung susundan nyo, ng chismis na lang, nagkwento na. Nagsimula kasi yan, di ba, nang nag-vlog si Corina. Pinakita lahat ng yan, uy, meron pa palang 40 luxurious cars, ganyan. Tapos binlag din ni Julius Babaw, uy, dito pala ganyan. Yan, after ng ilang wala na pala, lahat ng mga dinisplay niya, hindi pala kanya. Diba? Kaya dito, makikita natin, diba, na aanhin mo nga naman yan. Kaya yung tinuro ko po sa YA nung nakaraan, nung nagka-fellowship kami, yung sinasabi doon ni Jesus na, what shall profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Na makamtan niya man lahat ng bagay sa mundo, mapabayaan niya naman ang kaluluwa niya, anong madadagdag sa kanya nun? Kaya sobrang pinapaalala po sa atin ng Panginoon na kung meron man tayong papahalagahan, walang iba po yun kundi ang ating kaluluwa. Amen? Huwag mong pabayaan yan. Kaya yan, yung mga pagsisimba, pagbabasa ng Bible, pagpe-fellowship, huwag niyo pong kakaligtaan po yan. Huwag niyong isa sa bahala. Ano lang naman yan? Extracurricular activity. Dati po, may kilala po kami ganon, mga pilot section. Nung dinadala namin kay Lord, yung tawag nila, parang iniisip nila sa church, tsaka din sa mga friends, extracurricular activity. Kaya yung una, ang dadami nila ng mga pilot section, yung dami. Pero later on, nasala din kung ano yung mga, kung sino yung mga talagang sasampalataya kay Lord. Kasi una lang, akala nila may grades yung pag-attend nila doon. Pero hindi. Kaya dapat po, tatandaan natin, pahalagahan natin ang mga ginagawa natin kay Lord. Kaya dito, in our conclusion, tatandaan natin na ang buhay natin ay single. Sabi, you only have one life to live. Hindi po tayo parang pusa na may 10 buhay. Diba? Kundi isa lang po. Sabi, your life is short. Sabi, only a tiny speck of time in the light of eternity. Diba? And then, pangatlo, your life is serious. Very serious. Kaya seryosohin din po natin. And sabi nga po, di ba, pagkatapos mo dito sa mundo, dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. It's either langit o impyerno. Wala pong purgatorio. Kasi nung Catholic po tayo, di ba, may purgatorio na tinuturo. Pero, malinaw na malinaw sa Bible, pag binasa niyo po, langit lang o impyerno. Kaya, kung halimbawa, hindi ka pa po naniniwala kay Lord, ang unang calling sa ni Lord is calling of salvation. Na kailangan tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas para nang sa gayon, pag wala ka na dito sa mundo, langit ka pupunta. Kasi si Jesus po, kaya siya napako sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya hindi natin inaalis ang krus sa church natin kasi yan ang central message ng ating pangangaral. Di ba? Ang krus ni Jesus. At kung ikaw naman ay Christian, kinakailangan ay mas gawin mo pang seryoso ang relasyon mo kay Lord. Hindi naman all the time nakasimangot na pag bakit ka nakasimangot? Sabi ni Pastor, serious daw eh. Hindi. Kailangan, pag sinabing serious, dedicated, committed kay Lord. Yun talagang susunod kay Lord no matter what the situation is. Amen? Amen. Diba? And yun nga po, kung Christian ka, maybe tinatawagan ka ni Lord na linisin ang iyong buhay at mas lalo pang sumunod po sa Kanya. Tanggalin ang mga secret sin, hidden sin, ang mga secret agenda at sumunod ng totoo kay Lord. Amen? Amen. And sa last po na kwento po natin, ito po ay patungkol kay Pastor Stephen Olford. Kasi si Pastor Stephen po ay anak po siya ng missionary at mga pastor. Ang pamilya nila, ang magulang nila, nag-mission sa Africa. Tapos ngayon, nung nag-college kasi siya, pumunta po siya sa New York para mag-aral. Ngayon, ang inaral niya po ay engineering. Pero later on, napansin niya po na yung light niya, yung brightness niya ay patuloy na nagdi-diminish.
sa madaling salita, nagba-backslide na po siya. Pero alam niyo po, dumating po yung time na habang nagba-backslide po siya, nabangga po siya sa pagmamotor niya. Kaya naparalisa siya at dinala po siya sa ospital. Ngayon, walang kaalam-alam yung tatay niya sa nangyari. Pero alam niyo po ba, yung tatay niya, pinadalhan siya ng isang telegrama o sulat na kung alam niyo po kung ano nilalaman, yung nandun po sa unahan ng PowerPoint natin. Sabi doon, alam mo, Stephen, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Hindi naman alam ng tatay niya na nabangga siya. Hindi alam ng tatay niya na parang pa-backslide na siya. Hindi alam ng tatay niya na nasa ospital siya. Pero pinadalahan siya ng letter, di ba? At alam niyo, yung mga kataga na yon, yung motto na yon, sobrang tumimo talaga sa kanya, nag-impact sa kanya, to the point na umiyak siya noon that time, at humingi siya ng tawad sa Panginoon sa pagtalikod niya kay Lord. Sa pagtalikod niya sa calling, sa pagpapabayaan niya ng kanyang pagdedevotion, ng kanyang relasyon sa Lord, at pagkatapos po nun, lumuhod po siya dun sa kanyang kwarto at tumawag po siya kay Lord. Pero alam niyo po, ang naranasan niya after niya daw po umiyak at tumawag kay Lord once and for all. Doon niya po naramdaman yung sobrang kapayapaan, and in 3 weeks time, nakalakad na po ulit siya at pinagaling siya ng Panginoon. Amen? Yun po ang nagiging blessing, nagiging consequence, nagiging reward kapag po tayo ay sumusunod po ulit kay Lord. Diba? Talagang kapag tayo binabalik natin yung ating mga sarili kay Lord. Amen? Amen. Kasi again, ang buhay po natin ay 3 S. Ano daw? Single, short, saka serious. Kaya I pray sa bawat isa po na naririto na kung mamumuhay na po tayo, sulitin na natin. Diba? Ayusin na natin. Diba? Huwag na tayong mag-aksayang ng oras. Diba? Kundi ibigay na po natin ito sa Panginoon. Amen. Amen.